As parents start shopping for school supplies ahead of the opening of classes, a watchdog group is warning the public against some products that may contain harmful chemicals. And mobile journalist Ivan Tarinque joins us live. Ivan, what did Ban Toxics find in some school supplies? Denise, ilang araw nga or ilang linggo pa bago nga itong pasukan ng ating mga estudyante, no, talagang nakita natin kanina, may marami ng mga pamilya at magulang na bumili ng kanilang mga school supplies para doon nga sa pagpasok ng kanilang mga estudyante, no. Pero ayon dito sa Ban Toxic na organization, no, ayon doon sa kanilang pag-iikot dito sa iba't ibang mga markets dito sa Metro Manila, may mga chemicals silang na flag. Gaya nga nito nga lead, pati nitong cadmium, no? So dalawang to, talagang tumaas at nakita na lang nilang marami yung nag-contaminate nito, no? Nag-test sila ng nasa 75 na mga items at talagang yun, dalawang yun talaga yung maraming pumalo doon sa kanilang HRF device. No, itong HRF device, Denise, ito yung device na kanilang ginagamit para ma-check yung mga chemicals at mga ginagamit din ito doon sa mga iba't ibang mga bagay, gaya ng pag-check ng kanilang chemicals, pati na rin pati yung mga plastics, no, Denise. Kanina doon sa ating pakikipag-usap sa kanila, isa doon sa talagang tumatak sa atin, ang sabi nila talagang bantayan daw yung mga bags na makikintab at pati na rin yung mga water bottles na kanilang na binibenta na kung saan dapat daw i-check ng mga magulang yung label at kung saan manufactured itong mga ito, no, dahil daw pag walang label at wala ring manufacturing na lugar, baka red flag na raw yan at baka mag-contain na nga raw yan ng mga toxic chemicals. Denise? Okay, Ivan, aside from the things you mentioned, no, ano-ano pang klaseng school supplies yung na-flag nitong watchdog group, and nakikipag-usap ba sila to proper or the proper authorities kung kailangan ng recall or possible sanctions as well dun sa mga manufacturers? Denise, yung pinaka talagang pumitik doon sa kanilang pag-iikot, talagang itong mga bags na ginagamit, pati na rin itong mga water bottles na plastic. No, at isa nga doon sa kanilang pag-iikot, pag shiny raw, yung mga bags, possibly daw, meron niyang toxic chemicals na ginamit doon sa materyales. Tinanong natin sila kanina kung nakipag-ugnayan na ba sila sa mga proper na mga ahensya ng gobyerno. Sabi nila, nag-send raw sila ng letter sa DTI, pati sa may FDA, no, para nga raw marinig ng mga ahensyang ito yung kanilang mga na-discover dito nga sa kanilang pag-iikot, no. And babala nga nila, Denise, doon sa mga bibili, siguraduhin daw na bibili tayo or bibili yung mga magulang na doon sa mga reputable shops, no, at pati na rin daw doon sa may mga reputable brand para daw maiwasan nga yung pagkalat nitong pagkuha or pag-contaminate itong mga toxic chemicals, dahil ito raw, mga toxic chemicals na ito, posible daw makahinder doon sa development ng mga bata. Denise? Okay, Ivan, pero kung ikaw ay magulang at talagang titignan mo isa-isa yung mga tags ng certain items, meron ba silang pwedeng i-check and make sure na yan ay naka-indicate dun sa mga items para alam nila na safe ito para sa kanilang mga anak? Denise, unang-una doon na titignan doon sa mga tags is yung kung ano yung mga materyales na ginamit doon sa paggawa nga nitong mga school supplies na ito, no? And karamihan naman daw talaga nung mga legitimate at talagang walang itinatago na mga school supplies, may mga tags daw yan, naka-label daw doon kung ano yung mga materials, mga raw materials na ginamit at pati na rin kung saan manufacture itong gamit na ito, no? Dahil sa oras doon na talagang wala kang makita na kahit ano doon sa mga tags na yan, baka mag-isip-isip ka na at mag-iarap na lang or pumunta na lang sa mga ibang tindahan at mag-check ng ibang items, no? And doon sa mga nakausap nga natin ng mga magulang na kung ano ba yung tinitingnan nila doon sa kanilang mga binibili para sa kanilang mga anak, unang daw talaga nila tine-check kung reputable brand yung kanilang binibili, no? Kahit daw medyo mapagastos sila ng medyo konti, at least naman daw safe para gamitin ng mga bata yung kanilang binibili na school supplies. Denise? Ivan, yung mga online sellers ba ay minomonitor din for these unsafe products? At idagdag ko na rin, kamusta naman ba yung mga presyo ngayon ng mga back-to-school supplies dahil may rush na, no?
Denise, unfortunately, no, itong mga online shops na ito daw yung mahirap i-monitor dahil yun nga, no, walang physical store, hindi ma-check kagad mano-mano ng itong mga advocacy group na tulad ng Bantoxex, yung mga items mismo, no. Kaya ang ginagawa nila, nag-iikot-ikot sila sa iba't ibang markets sa Metro Manila at kung ano yung mabili nila, yun ang i-check nila gamit yung kanilang XRF. No, in terms of prices naman, Denise, no, according to sa mga nakausap natin na mga sellers, so far naman daw, stable pa rin naman daw yung presyo ng mga school supplies. No, yung notebook, nag-range daw yan sa 20 to 35 pesos, pati yung mga crayons, no, nasa 20 pesos ka rin yan. Yung pencils naman, nasa 13 pesos, at yung ballpen naman, nasa 7 pesos. No? Pero payo ng mga nagtitinda, usually daw kasi pag bumili yung isang magulang, isang bagsakan o isang bultuhan sila bumibili ng school supplies. Kaya naman daw kahit paano, mabibigyan nila ng discount itong mga magulang na bibili. Denise? Alright, thank you for that update. Again, that was mobile journalist Ivan Tarinque.